ating bagong season, tututukan po natin ang convergence o ang pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng pamayanan. At kaugnay po niyan, makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Mayor Democrito Aljun Diamante, ang ama ng Tuburan Cebu Coffee Industry, upang pag-usapan kung paano binago ng kape ang buhay ng mga magsasaka at residente ng bayan ng Tuburan. Magandang umaga po, Mayor Aljun. Yes, Dayan, magandang umaga din, lalo na sa mga tagapanood ng ating programa. Magandang umaga sa lahat. Magandang usapan natin yung usapang kape at paano ito nakatulong sa inyong mga kababayan sa Tuburan Cebu. Alright, tell us, paano po ba nagsimula ang industriya ng kape sa inyo pong lugar? Actually, para sa akin, hulog ng langit ito eh. Kasi tumakbo akong mayor noong 2010 kasi gusto ko makatulong sa mahihirap. Noong mga panahon na yun, yung uling, yung charcoal, isa sa pinakamalaking pagkabuhayan ng mga tao. So kinakaingin yung mundok. So naisipan ko talaga sa dapat may alternative. Kaya bigla lang pumasok sa isip ko na yung kape pala pwede na yung gawing alternative. So doon ako nag-umpisa noong 2012. Sa ngayon, nasa 13 years na tayo. Okay. Sa awan ng Diyos naman, malaking tulong na rin sa mga kababayan nating mahirap, lalo na doon sa kabundukan. Gaano na po kalaki ang industriya ng kape sa inyong lugar? Sa amin, nakatanim kami ng mga almost 3,000 hectares. No? Nagpapasalamat ako sa lahat ng ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na sa NIDA. Kasi nagtayo tayo ng convergence or lahat ng national government agencies, pinag-iisa natin para makatulong sa mahihirap. Okay, so tulong-tulong yung mga government agencies. Ano-anong agencies po ito, Mayor? Yung NIDA, National Economic Development Authority, DNR, kasi doon ako nag-umpisa sa National Greening Program. Instead na ordinary na kahoy na yung patatanim natin, kape ang pinapatanim natin. Okay. So, actually, ang ganda ng packaging nga nitong kape. This is yung coffee, yung Tuburan Coffee. Yes, at ang ganda ng packaging, may mga tumulong ring mga agencies sa ating mga farmers? Lahat po ng agencies, ito gawa ito ng DOST. Lahat ng agencies dito, DOST, DTI, DSWD, lahat, basta kasama pa yung NIA. Kasi ang NIA, siya yun namang in charge sa patubig. Okay, so tulong-tulong talaga, no? Iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Paano na bago ang buhay ng mga magsasaka at farmers po sa inyong lugar? Unti-unti naman na nagbabago yung buhay nila na sila'y kumikita at saka nakatulong sa pamilya. At saka hindi lang yan, marami rin ako mga livelihood programs na inintroduce doon sa bayan natin. Lalo-lalo na yung mga programa ng sustainable livelihood programs. So, hindi lang yan, no? Hindi lang kape, kundi halos lahat. Kasi iniisip talaga natin kung paano tayo makatulong sa mahirap, lalo na sa poverty alleviation. Okay. Kasi tayo rin yung ginawang pilot sa NIDA nung tinatawag nilang ASAP or Accelerated and Sustainable Anti-Poverty Program. Alright, Mayor, sa mga gustong magsimula siguro ng ganitong negosyo, magkano yung kapital na kakailanganin nila? At kumbaga mga ilang months yung sinasabi natin na return of investment para talagang kumita sila dito sa pagkakape? Ganito, kasi sa amin, meron kaming tinatawag na plant to cap. Kasi sa buong Region 7, tayo lang ang accredited ng Bureau of Plant and Industry magpropagate ng seedlings. So, kami na rin yung nagka-cutting. Meron kami mga mother plant. So, nagpo-produce tayo ng mga 20 to 30,000 seedlings in a month. So, tinuturuan naman yung mga farmers. Okay. From cutting up to planting, tapos pag-harvest, at saka at the same time, doon na sa pag-process ng kopi. So, plant to cup talaga yung konsepto natin. So, tumutulong kami kasi meron naman tayong mga technician. Kung mayroong gustong magtanim, willing kaming tumulong at saka ituro yung experience namin. Kasi, two birds in one stone ito eh. Dahil natulungan mo na yung mahirap, kumita yung mahirap, at the same time, makatulong ka pa sa environment. So, madali lang, in 2 years, magbubunga na yung kape mo eh. Tapos, meron na rin bibili doon sa production mo. Kung meron kami tinatawag kasi na plant now, pay later. So, halimbawa, ikaw, magtanim ka, pwede kami mag-provide ng seedlings, tapos, pagkatapos, kami rin bibili ng kudos ninyo. Kami na rin magpo-process. Ano pa po ang mga plano po ninyo para palawakin pa itong programang ito? Hinihikayat natin yung mga ibang local executive, no, na magtanim ng kape. Kasi sayang yung bundok na nakatiwangwang eh.
So, sa atin, sabi ko nga, two birds in one stone. Nakatulong ka na sa environment at the same time, kumikita yung mga hirap natin magsasaka. Ito pong produktong ito, saan-saan na po nakarating itong produktong ito ng kape na ito ng galing sa tuburan? Marami na po. Actually po, hindi lang po yan. Tayo na rin tayo ng mountain resort doon sa plantation, sa Tuburan 360 view. Makita nyo sa page yan. Tapos nagtayo na rin tayo mga coffee shops. Okay. Tuburan Cafe. So, actually sa ngayon nga, halos tamang-tama lang yung produce namin sa requirement ng mga coffee shops namin. So, marami na rin. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga Cebuano, lalo na sa mga Pilipino na tinangkilik yung produkto natin. And I hope this will be for export also, ano? Na Yes. madala natin ito sa ibang mga bansa. Ang ganda nga rin pampasalubong, Yes no? po. Mayor Adjun. Siyempre, tikman natin yung kape. Yes po. Na galing Tuburan, Cebu. Actually, it's a drip coffee. Yes po. Ito yung uso rin ngayon, ano? Yung ilalagay mo lang siya sa iyong mug, Yes po. tapos ibubuhos mo yung mainit na tubig. Sige, Mayor. Sasabayan kita sa pag-inom mo ng kape na ito. At sabi nga, Mayor, ano, kapag ikaw ay kumonsumo nito at may matutulungan kang mga magsaka, tama ba? Yes po. In every cup of coffee na i-consume mo, meron kang isang mahirap na magsasaka na natutulungan. Ang sarap, Mayor, kahit hindi mo nalagyan ng asukal, ano, in fairness. Organic kasi ito eh. Organic, Yes po. okay. Alright, so sa ating pong mga magsasaka doon sa Tuburan, Cebu, ano pong inyong mensahe po sa kanila? Yes, sa ating mga magsasaka lang na sa bayan namin, na sana pagbutihin natin at saka sipagan pa natin ang pag-maintain ng mga coffee plantation natin. No? Kasi sayang din eh. Kung ipakain lang natin sa mga hayop, sayang. So, magkaroon tayo ng pera niyan at saka at the same time, nakatulong pa tayo sa environment. So dahil po sa napalakas na industriya ng kape, yung ating pong mga kababayan doon na kumbaga ay mahirap noon, naiangat na po natin ang estado nila sa kanilang buhay. Yes po, Mayor. unti-unti po talaga. At saka ang ginagawa po natin, maging mayor kasi tayo, nagtayo ako ng mga high school sa Kabundukan. Kasi bumili tayo ng sariling lupa, no? Dinunit natin sa Department of Education. Kasi may kasi sa history ko, ang layo ng nilalakad ko nung mga high school ako doon sa bayan namin. Saka yung bayan po namin nung araw, hindi masalimuot po ang peace and order dahil marami pong infiltrated po talaga siya sa insurgents. But sa ngayon, nagbago na ang buhay ng mga taga-bundok, saka buhay ng mga hirap, unti-unting nabago. Kung ikukumpara po natin itong kape mula sa Tuburan, Cebu, paano po natin siya ma-differentiate sa ibang mga coffee available out there? Ang kaibahan lang sa atin kasi may tagline kami na, tingnan mo, handpicked and roasted with love. So may pagmamahal talaga. Kailangan sa lahat ng bagay na gagawin mo, meron kang love. So, ibig sabihin, kung love mo yung pagpudos ng masarap na kape, kayang-kaya yan sa Tuburan. Kasi ang mga farmers po namin is may pag-ibig doon sa ginagawa nila. Saka isa pa, organically grown siya. At saka alam mo, pagka ikaw ay humigop ng kapeng ito, maaalala mo yung mga magsasaka sa Tuburan, Yes po. Cebu na tinutulungan mo rin talagang maiangat Yes ang po. kanilang buhay. Mensahe na lamang po sa ating mga kababayan po, Mayor. Yes, sa ating mga kababayan, tangkilikin po ang produktong Pinoy, no? Produkto ng Tuburan. Kasi sariling atin ito. At saka sabihin ko sa inyo, in every cup of coffee na makonsume mo, meron kang isang mahirap na magsasaka ang tutulungan. Naku, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ng inyong oras sa amin ngayong umaga, Mayor Aljun Diamante, at sa ating po mga kababayan. Naku, dapat po matikman po ninyo itong kapeng ito. Hindi ko po talagang totally ma-describe sa inyo. Dapat kayo po ang mismong tumikim nito at para matulungan din po ninyo ang ating po mga kababayan magsaka. Malugod po kami nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na suporta at hinihikayat po namin kayong muling makiisa sa ating programa sa darating po na Webes kung saan ibabahagi po namin muli ang mga kwento ng paghibaka para sa mga karapatan ng ating pong mga mahirap. Kaya samahan niyo po kami at samahan niyo rin po ako, Mayor Aljun sa pagbigkas po nito dahil sama-sama tayong Sama-sama tayong umaksyon laban sa kahirapan.